sulod. So napay 2, 4, 6, 8, 10, 12, napay 12 dire ka bangko na bakante, so pwede sa mosulod. O karon habang nagapaabot sa itong mga kaigsuunan na padulong padre, atong daygon atong buhi na Dios, ato siyang awitan. So ginahangyo matagusan na manindog ta. Ato siyang daygon. Itong awitan ang pusong dalisay. Dios na gugmaon sa tanan, hari sa tanang hari o Dios sa tanang Dios. Maduluyon nga Dios, Lord, amahan aniya kami karon Ginong Dios, nagaduol kanimo, simba diha kanimo Lord, amo ginabayo Lord ang imong ngalan Ginong Dios. Lord, aniyang matakusta karon Ginong Dios, nagatigom kami Ginong Dios,
para sa isa ka tumong tuyo, Lord, mo ang simbahon ug daygon ka Ginoong Dios. Lord, kami Ginoong Dios mapasalamaton Ginoong Dios nga diin sa adlaw-adlaw, Lord, imo kami kinaatiman Ginoo. Ikaw, Lord, ang nagaproteksyon sa matag usa ka namo. Bisan pa man Ginoong Dios, ikaw, Lord, ang panalangin sa matag usa ka namo Ginoo. Kaya, Lord, ibuhok na mong kinabuhi, Lord, amo kining i-offer diha kanimo Ginoo. Ikaw lamang Ginoong Dios ang among simbahon, ikaw lamang Ginoong Dios ang among alagaran, Lord. Ginoong Dios, ubani kami, Lord, bisan pa man sa among panimbahon karon nga ikaw Ginoong Dios ang maging sentro, Lord, ang imong pulong, Lord, nga magatudlo sa matag usa ka namo Ginoo. Lord, i-bless ang matag usa, bisan pa man ang padulong padriya. Kanimo namo, Lord, ginasalig ang tanan Ginoo. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, ang tanan mag-ingon. Amen. 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 Pwede na tamang lingkod. So, mayong buntag sa atong tanan. Amen. So, sa kilit may buntag, Kuya Ruel o Kuya Alan, may buntag sa inyo hadira. So, sa sulod po, may buntag sa atong tanan. May buntag. So, maayos ang buntag, no, nga bisan tuod na gamay-gamay lang ta karon, pero aniya gyapon ang matag usa. Ato gyapon silang makauban nga kita nato sila nga kauban nato nga nagyadayeg nagasimba sa atong buhig na Dios. O karon madto kita sa nabi mag-birthday karon na semana. Sa Daria. Karong naibig. So, for hapit na. So, next week. 4, 5, 6, Friday. Tama ba? Friday. So, isa pa. Or na pa may gusto na ipag-pray. Or donate. April na gusto kayo donate. July naman. Okay, mag-birthday. Kaya itong ipag-pray. Tapos ato pong ipag-pray pati po. Kasi napod may gusto na ipag-pray. Kapras kang si Kuya Joshua rin itong ipag-pray. Kasi matingala mo wala siya karon na siya ay kalinturak. Taas na yung kalinturak. So maghapon itawag siya. Na siya nga dito siya makanto karon. So ato siyang ipag-pray po. Sinamot mo yung gusto na ipag-pray. Prayer request. So mag-prayer meeting sa kakaroon. Napa may mga gusto prayer request. So ato siguro ipag-pray na itong birthday celebrant si Ate Daria. O bisan naman si Kuya Joshua, tapos siyang ipag-pray sa iyang kahimtang karon o napatay mga usapay ipag-pray na to. So ginatawag na ako si Ivan para magdala sa itong pagkampo. Kaya mag-aamputa, yun na ito mga mata, no? Dalay ko nga Diyos, Lord, salamat nining kapuntagon na usab nga yung gihatag kanamo. Na kami, Lord, makatuhol na usab ya kanimo para sa pagsimba, pagdayeg Ginoong Dios. Lord, kami padayon nga magapasalamat ya kanimo Ginoong Dios. Kabi na sa mga kaigsunan namo nga nagaselebra sila birthday karon nga semana. Kabi na kaigsuon nga Daria. Ginoong Dios, salamat Lord nga padayon ka kanila nagauban sila mga kinabuhi. Padayon ka Ginoong Dios nga nagaproteksyon kanila, nagaprovide sa tanan nila nga panginahanglan. O kami nagaduol Ginoong Dios nga padayon ka pa Lord magadugang nga kinabuhi Ginoong Dios sa mga kaigsuonan nga maging mapadayonon sila Ginoong Dios sa pagpangalaga diha kanimo Ginoong Dios. So Lord, amusab ginadol ang mga kaigsuonan nga adunay mga balatian karon. Brother Joshua o sa mga uban pa nga mga kaigsuonan namo Ginoong Dios nga adunay mga gipangbaki karon sa ilang physical na lawas. Lord, walay mabuhat ang mga doktor kung wala ka sa mga piliran Ginoong Dios, ug ikaw mong hilang nga doktor sa mga kinabuhi. Kamong ginadol Lord nga ikaw magatabang kanila, magatambal kanila Ginoong Dios.
magahikap sila mga kasing-kasing, labi na silang pisikal na panglawas Ginoong Diyos, nga ikaw mag-aayo kanila Ginoong Diyos. Aron kami Lord, among pisikal na lawas, amo ang padayon nga pagagamiton para sa imong kalayaan Ginoong Diyos. Lord, kining tanan among ginapasalamatan ug ginasalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug among ginabalik ang higayon kang Brother Jesse. Amen. So, ang pag-ampo dyan no, part na sa itong kinabuhi. Diba? Kaya ingon pa sa, ang pag-ampo, mga na siya paagi na makaistorya na ito ang Ginoo. Diba? Ang pag-ampo, isa na kung panalangin ka na ito po ang pag-ampo. Kaya naman, pwede tang muduol sa iyaha. Diba? Sa itong kinabuhi, pag muduol ka sa mga, example, sa mga presidente o sa kapitan, dugay pa taas pa yung process, no? Na magiging kinangapa ka mag-lista dire, mana pa. Pero sa Ginoo, kung gusto ka mo doon sa iyaha, diritso na, di ba? Patihang kanang nakay ka kalisod na giagian, gusto ka mo doon sa Ginoo, mo pray lang ka, makaduol na ka sa Ginoo, di ba? May istorya na nimo ang Ginoo diritso. Kaya isa po nakadakong panalangin sa matag usa ka nato. So, karon mga igsoon, so mato kita sa atong i-welcome atong kaigsuonan ang matag usa nga niya karon. So, mato kita habang atos lang i-welcome dili man ta makalamano pero atong awito ng halinat sama-sama. So, manindog na pud ta kinayo matag usa na manindog ta atong awito ng halinat sama-sama. So, kaya karon mga igsoon, dito maglangan,
Mato na po kita sa isa po sa tong tumongan ng ato ta diri mo ang daygon atong buhi na Dios ato siyang awitan. Tuod man ganyan ta sig awit sa iya sig daig sa iya karon mato kita sa ato ang praise and worship. Pag ginatawag nako ang magdala niini nga si iso na Ivan. Amen. So, makausa maayong buntag, maayong Domingo sa inyo ang tanan. So, sa panahon na to karon no, murag naata sa panahon ni kabalo mo sa story ni Pablo ni Silas sa Bible story, murag naata sa panahon nila karon nga puno og mga problema, puno og mga pagsulay, mga kaguol, mga kasakit silang kinabuhi. Example atong nabilanggo sila sa prisuhan, di ba? Before sila gikulong, gikulata sa silang maayo. Gikulata. Antod nga nangabunog. Pero imbis kay mo reklamo sila sa Ginoo nga Lord, nganong ingani may naitabo sa muwa nga nangalagad manong tamis si muwa. Imbis nga mo reklamo sila ang ilang gibuhat, nag-ampog ug nag-awit og mga pagdaig sa tunggoy nga Dios. Sa panahon na to karon muratag na sa panahon nila Pablo. Puno tag mga problema karon nga kabuntago. Karong adlaw, karong mga panahon na. Pero gihimo na to maayong ehemplo si Pablo si Silas nga padayon ta magampo mag-awit diya sa tuwang nga Dios. So ginanyo na kung matagusa nga manindog tanong sa itong mga tagsa-tagsa nga mga lingkuranan. Ato ang dayton, ato ang buhay nga Dios, ato siya ang awitan, bisa tuod man gamay lang ta, pero dungog kayo sa Ginoo ang atong mga tingog karon. Ang sulod sa itong kasing-kasing nga mudayeg diya sa itong buhay nga Dios. So mga igsoon, ato ang dayton, ato ang buhay nga Dios, ato ang katawhan ang mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal
Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. So, sa tanang panahon, ato ang Diyos, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y aking dapat magmahal. Ang iyong gawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging dapat kong magmahal. Ang iyong naawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging dapat kong magmahal. Ang iyong gawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Lord, kayo sa mga pagsulay, sa mga problema ng yatubang karon. Luyo sa mga pangitabo sa muang kalibutan ng Diyos. Lord, asahay makaunaw nami na wala nami kasabot kung sa mga pangitabo karon. Makapangutaan nami kung anong nahitabo ni Ginong Diyos, kung anong gitugot ni mo ni Ginong Diyos na may tabo kining tanan. Apan Lord, ang imong mga alawiton nagaparimain ka namo, nagapagahinumdum ka namo Ginong Diyos. Nga sa tanang panahon, sa tanang oras, ikaw maayo Ginong Diyos. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay buti-buti mo, Panginoon. Ginong Diyos, o sa Lord, padayon mi na magdayi o pag-awit ya kaning Ginong Diyos. Tungod kay ikaw ang maayo na Diyos ang mga kinabuhi. Right, so, padayon na to tayo na to ang na Diyos. Ito ang kantahon ng banal na tahanan. Ang puso ko'y minutulo. Ang puso
ang pagkamaayo sa mga kinabuhi. Nga luyo sa mga kaguol, sa mga problema nga among giatubang karon. Wala minimo gipasagdan, wala minimo gitalikdan Ginoong Dios. Imo ming giproteksyonan Ginoong Dios. Kung nakita na mo Lord ang imong paglihok sa mga tagsag-tagsang kinabuhi. Usa Ginoong Dios, padayon mi nga magsimba ug magdaig ya kanimo Lord. Tungod kay ikaw ang mga Ginoo, ug ikaw ang mong manluluwas sa mong espiritual na bahin ug sa mong physical na bahin Ginoong Dios. Lord, ang mga lawiton, ang mga espirituhanon kanimo lamang Ginoong Dios. Tungod kay ikaw lamang ang angayan ug takos nga mong simbahon dayon Ginoong Dios. Kining tanan Lord ang maginabalik ang dungog ug himaya sa ngalan sa imong bugtong anak nga mao si Jesus. Ang tanan mingon, Amen. Amen. Klapangan na itong mga Diyos. So, hindi na tanong maglingkod sa itong mga tagsi-tagsa ng mga figurana. So, sa makausap, maayong buntag sa tuwang tanan. Ya, sa likod, maayong buntag, maayong Domingo. O dirikod sa sulod, maayong buntag sa tuwang tanan. So, nakuha mo ang kalipay nga nag-uba na punta. Diba? So, tama itong bingon ni Brother JC kaganiya nga bisag asang lugar, bisag nata sa tuwang mga panimalay, bisag nata sa itong trabahoan. So, naman ta sa maskin asang kapita, pwede na ito simbahon ang atuang buhingan Diyos. Diba? Tungod kay dili lamang sa simbahan, pwede na ito simbahon ng Ginoo. Pero gusto sa Diyos nga magtigom ta sa usa ka pundok, sa usa ka lugar para magtinasigay, mag-fellowship, di ba? So, mao na ang gusto sa Ginoo sa iyang mga anak na magtinasigay o mag-fellowship, di ba? So, karon mato ta sa sentro sa tuwang panimbahon. So, mao gini siya ang pinaka-sentro sa tuwang panimbahon, mao ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Dios mo ni siya ang pagkaon sa tong espiritual na bahin. Kung ginatiman nimo ang physical nimo nga lawas, pinagi sa imo ang pagpakaon, kinahanglan usab timanon nato ang atuang spiritual na bahin. Pinagi usab sa pagpakahon sa atong spiritual na bahin ug mga espirituhanon nga mga pagkaon. So wala nagapasabot nga makit-kita og paibol karon. Diba? So ang pagpakahon sa spiritual dili parehas sa pagpakahon sa physical. Ang physical pungit, usap niya tulon. So ang sa pulong sa Dios, basa, pamalandungan, ug itulon sa kasing-kasing. So ginatawag na ko ang magdala niini nga si Igsoon nga Jesse Montano. May muntag sa tuwang tanan? Amen. Amen. Sa likod, may muntag sa tuwang tanan? Amen. God is good. And all the time, God is good. So, ang Ginoong Dios kanunay maayo alang kanato. So, sapat ako na po na akong pasalamat nga diin gamiton na po ko sa atong buhay na Dios para i-share ang iyang pulong. So, karon mga igsoon, kung natay mga Bible, atong ablihan atong mga Bible sa Genesis chapter 12 verse 1 tapos ambak sa verse 4 and 5. So, ang Genesis makita na siya sa Old Testament o pinakauna na siya na po. Kung nakita ninyo, pwede ko niyo sabayin sa pagbasa gamit ng inyong mga mata. Ako ng basahon. Si Abram gitawag sa Dios. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Verse 4 tapos verse 5. Sa nagpanuhigo nag-75 si Abram, mipiya siya sa Haran. Sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo ug mikuyog si Lot kaniya. Gidala ni Abram si Sarai nga iyang asawa ug ang iyang pag-umangkon nga si Lot. Ingon man ang tanan nilang katigayunan.
o mga ulipon nga ilang na panag-iya dito sa Haran, o migikan sila paingon sa yuta sa Kanaan. Amen. Panalanginan ang pulong sa Dios. So atong tema karon mga igsoon karong kabuntaga kining word na bless, or ingon Padre, blessed to bless others. So sa kinabuhi na to mga igsoon na yung mga paagi na i-bless ka sa Ginoo. Diba? Tapos kining blessing moabot sa tong kinabuhi kasagaran unexpected. Diba? Patingala ka then ngano kanang murag kanang wala na ka ba, di ba? Tapos tingala ka na lay maabot og kalit sa imuha na blessing, di ba? Sagaran dira maabot kay naman ang Dios nagapanalangin sa matag usa kanato. Amen. So pero diri mga igsoon kining blessing atong tun-an karon is napoy lain pud na dahilan nganong niabot pud ang blessing sa tuwa. Ug mao na atong pagkatun-an karon kining blessed to bless others. Meaning ikaw gibes sa Ginoo para mahimo pud kang panalangin sa uban. Timan-an nato mga igsoon ang panalangin maabot basta ang isa ka Kristohanon unsa nahimong obedient sa Ginoo. Di ba? So, blessed to bless others. So, matuta dira sa next. So, ang blessing, ingon pa diya, we are blessed or so that we can bless others. Diba? Gi-bless daw ta para makapanalangin po ta sa uban. Or sa Bisaya pa, mo siya. Diba? Ang blessing may abot sa tua or sa imuha, kaya nga naman, para natay ma-share sa uban. Diba? Mao na siya ang blessing. Maaring ang blessing may abot sa imuha, kanang mga unexpected, kay napoy dahil hindi ang ginawa na para naabot kayo ma-share sa uban. Kaya nga naman, sa kinabuhi na to, naman ko'y duha nga maabot sa ito agikan sa Ginoo nga i-provide. Isa na dira ang needs, o isa na po dira ang blessing. Diba? Wanang duha na maabot sa ito agikan sa Dios. Nay kalainan ang needs o ang blessing. Diba na doon, nasa kalainan ang needs o ang blessing. Maliban sa spelling, na siya kalainan. Unang-una, ang needs, unsa? Ang needs, gi-provide na sa Ginoo kay nga naman, para na siya sa imuha. Diba? Matugan kitawag og needs kay panginahanglan, kinsa? Nako, panginahanglan nimo, panginahanglan natong lahi-lahi natong panginahanglan. Diba? Sunod, ang blessing, niabot na sa tuwa, kapras katong gingon ganina, para i-share nato sa uban. Kaya nga naman, nato isa ka example sa kinabuhi nato nga unsay kalainan sa needs ug sa blessing. So, example, ibang panginahanglan karong adlaw, example ikaw ra isa. So, siyempre siguro ng isa ka kilo na bugas, no. So, ikaw ra isa mong taon. Example nga na lang, example. So, tagpila mang kilo sa bugas ron. Ibutang nato 50. 50 ba o mubo pa sa 50. So, ibutang nato kanang murag mo na siyang pinaka-average na kuan. So, 50. Example lang, hinangal karong adlaw o pagkakanon nimo 50, di ba? Tapos nangayo ka sa Ginoo, Lord, dagait ko sa panginahanglan karong adlaw, di ba? Panginahanglan nimo 50. Tapos paghuman nimo pangayo sa Ginoo, gi-provide sa Ginoo ang imong panginahanglan na 50, di ba? So nanakay pangpalit sa unsa? Nanakay pangpalit og bugas, so makakaon na ka sa tibok adlaw nimo. Pwede na ka makaon ay kulang pa sudan, no? So pwede man amay sudan nakatong gitawag na sudan sa tong sudan katong tuldok na sudan kabalo man tuldok na sudan. Asin tuldok tapos kahon. Di ba? Naibal-an na wala kay nakatisting na sa una. So wala siya. So pero example na to, example na kay bugas sa isang adlaw. So kay nakiprovide naman sa imong 50. Tapos sa diha na sa imong panginahanglan ng 50, padulong na ka sa tindahan para mo palit og bugas, di ba? So nagabaktas ka, pag abot sa unahan, nakitaan to nimo imong silingan nga nanginahanglan siya dun sa napod siya nanginahanglan siya pang G's para mabuo ang iyang 50. Example, na siya puso pa siya mo palit og bugas, kulang siya G's. So ang pangutana, ihatag ba nimo ang G's imong 50? Kasi
na yung oo, kasi na yung dili. Hatag na ako. O, di ba? So, buutan kayo mga Kristo, makakag yun. Ang uban po, dili, adalua, wala niyang dili. Ay, dili, example, at nga ato na ang sabton ron. Kasi kalainan sa needs o sa blessing. Di ba, nangayo ka sa Ginoo sa imong panginahangan. Example, ito siya, nangayo ka sa imong panginahangan, 50. I-provide sa Ginoo sa imong ang 50. Tapos, nga ito ka sa tindahan, nakikita kasi mo silingan, yan ang inahangan ng cheese para mapuupod niya 50. So, ang uban, ihatag nila. Pero, pag ihatag ko nimo, kinsa na po yung makulangan? Ikaw, di ba, balik na mo sa Ginoo. Tapos, pag pangain na Lord, kulang kong G's. Pagkatay na po sa Ginoo sa G's sa imo, ato na po, kana na po yung mga ng G's na po. Balik na po 40. Diba? Ay, isa po, ito siya. Ang needs manggod mga igsoon, pag i-provide na sa Ginoo sa imo, ang sa ginapasabot na para na siya sa imuha. Diba? Ayaw kabala ka sa iya, kaya nga naman, kabala po ng Ginoo sa iyang panginahanglan, i-provide ko na sa Ginoo. Diba? Pag 50 na sa imuha, may nga nagkapasaylo ako, wala na dito. Nakoy kwarta, pero parang iko na sa akong needs. Diba? So, ang blessing, ingani ni siya. Example, nanginahanglan yung 50. Diba? Paghatag sa mo 50 sa Ginoo, ay nanginahanglan yung 50 ay mati mong pa-needs. Diba? Pero ang hatag sa Ginoo sa imo, ibutan na to sa isintang ihatag sa Ginoo sa imo. Diba? Pag lakot, tingnan ko lang, 50 ang tuloy pangayon ako sa Ginoo. Abot mo na sa isinta, ay sultan siguro ng G's. So, paghatag sa 60 sa imo Ginoo, sa 60 naabot sa imo 50 yung gipangayo, di ba? Pag abot yung sa unahan, wag yan po naman hitabo sa imo na kahit silingan yan ang inahanglan ng G's. So, mo na to yung ihatag nimo ang imong G's dito sa iya. Mo tong blessing. Di ba? Pag musubra gani sa imong needs, mo na napasabot ang blessing. Pwede na niya nimo i-share sa uban. Di ba? Pero pag nagani sa imong needs, para jud na sa imong needs, i-provide na sa Ginoo sa imuha, di ba? Dili man namin may siguro nagdalo anak kanya naman mo man ang gatis mo man imong panginahanglan ikaw na pud ang makulangan, di ba? Ayaw ka balaka sa katong iyaha kaya naman mo provide pud ang Ginoo sa iyaha sa lain na paagi, di ba? Napoy mo ang Ginoo kabalo sa iyang panginahanglan pud i-provide pud na sa Ginoo sa iyaha, di ba? Pero pag blessing kini maabot sa imo, syempre, di ba? Pwede na may share na sa uban. Dama ang kalainan sa needs ug sa blessing, di ba? Nasabtan man nato ang needs para sa imuha, di ba? Pero ang blessing para na kay ma-share sa uban. Diba? Mga nang kalainan sa needs ug sa blessing. Bantugan na itong tema karon is blessed to bless others. Diba? Ipanalangin ka sa Diyos para imo pong i-bless ang uban. Diba? Kaya ingon day, pero before nimo ma-share ang blessing na ito diri kabutang, para ma-share to nimo ang blessing sa uban, ingon diri kinahanglan unang-una makitaan sa nimo ang blessing sa imong kinabuhi, di ba? Tapos ato, sa sinta, gihatag sa iya o di ba blessing tong Jesus, blessing dining Jesus. Pwede nimo ma-share. Ikaduha, kinahanglan nimo madawat ang blessing, di ba? Ikatulo, i-embrace pud nimo isip. Kung ano mo ba i-feel jud nimo ang mo ang blessing. Kini blessing jud na kini gihatag ini sa kuha sa Ginoo para manakoy ma-share sa uban, di ba? So, mga mga butang ang kinahanglan na sa imo. Maring napay mga lain na butang para ma-share nimo ang blessing nga dapat na sa imuha. Kaya naman, ang blessing manggol usahay na nagahadlang sa blessing. Di ba? Ang blessing usahay di na tumakit-an kay nanay mo harang. Di ba? Example, dili nimo makit-an ang imuhang bike dira pag nay mo harang ka truck diri. Nawala akong bike. Di ba tay nag-park ka dira bike. Tapos pagsulod ka, paggawas ka mo, nawala ang bike, dahil natin nakabutang ang truck. Pero para makita nyo yung bike, kasama ka, lipot ka sa pili, di ba? Sinaday sa likod. Di ba? Ayun, nagtanaw sa ubos, ay lalo, kasi biligsan siguro ito ba? So, ang anak, ang blessing po, ba't kinahanglan una, makita nyo ang blessing, madawat nyo ang blessing, o ma-embrace nyo ang blessing, kaya naman, aman ko na yung mublock. Kinsa man ka mublock sa blessing? Ang mublock sa blessing, mauni siya. Ining complain. Diba? Ang blessing din na ito masinating basta na ay muharang na complain. Diba? Basta ang imong kinabuhi ganit, puno ka sa pag-complain. Lord, ganun. Grabe naman ka, Lord. Ay, diba? Imong kinabuhi, puno na ganit ka sa complain, dili na nimo makitaan ang blessing. Diba? Di na ito nimo madawat ang blessing. Diba? Di na po din mo masinati o ma-embrace nimo ang blessing. So, wala na kayo ma-share sa uban. Diba? Wala na kayo ma-bless sa others, sa uban. Diba? So, wala na kayo ma-bless. So,
Kaya mo atong kinahanglan unang-una dapat makit-an jud nimo ang blessing, di ba? Makit-an, madawat nimo ang blessing, ma-embrace nimo ang blessing kay ngano man kay naamay mo arang nane mao ang complaint sa kinabuhi, di ba? Daghan tag usay complaint pag example ma si tawag gani paglakaw nimo kanang lipay na kay ka tapos paglakaw nimo kanang gusto na kamo si tawag gani example gusto mo mag-jogging mata ka sa buntag sa iyo kadlawon mag-jogging nami tapos ay may pagkawas inyong balik kay ang inyong balik kay pag namay ka ng murag araw na ana sa taas sangit mo tudlo agay ako pwede sa Ginoo usa mo ka Lord di naman ko ning pagjogingon o di ba so ang mana siya muharang sa complaint di ba ay muharang sa blessing kanang word na complaint. Pero diri sa kato nabasa gani na sa Genesis chapter 12 verse 1, 4 o 5 kay na isa ka tawo diri nga nahimo siyang iglesia sa Ginoo pag human nahimo siyang blessing sa uban. Kini nga ato nabasa gani na mao ni siya si Abraham o sa una iyang pangalan Abram ang tawag sa iya sa Ginoo. Ingon diri na si Abram isa ni siya ka ingon diri si Abram kini magud si Abram isa ni siya pud ka pagano sa una kanang meaning ana kanang nagasimba sa mga Diyos-Diyosan ba laylay nga mga Diyos ingana or iyang kinabuhi wala siya kabalo kung kinsa tong matuod na Dios ingana iyang kinabuhi sa una pero dili lang pud siya ingana iyang kinabuhi pud kay arangan na pud siya na siya mga kaptangan di ba na siya mga sitawag gani na siya mga ulipon. Anak, diba na dito sa isa ka nasa kung atong basahon ng Genesis magbanato nga na siya mga arangan dito kay si Abraham. So pero ang hitabo dira gitawag siya sa Ginoo. Diba? Anang Ginoo sa iya ingon dira ang Abraham biyai ang imong nasod ug ang imong mga parinti. So tinuod atong gingon sa TikTok kita mo sa TikTok. Diba? Dayon nang ka, iwan mo lahat, di ba? Kahit pamilya mo pa, di ba? Pero dili lahi mo to dito Ingat diri sa kuan sa Bible, ingat diri na biyai ang imong nasod pati imong parinti, ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Manang ingon sa Ginoo sa iya di ba? Kana pa lang mga igsoon, kung tayo example sa imong kinabuhi, okay na kayo imong kinabuhi, di ba? Kining example, nagigyan ka ng eskwela. Pag eskwela ni mo, napasara ka, example, yung mga kurso, kaya gusto ka mag-attorney. Diba? At nahimo ka ng attorney. Tapos, sitawagan ni, tap ka sa attorney, ka ng top notcher ka, top 1 ka, ito dyan ang top 1, nakapasar ka, yung top 1. Pagkahuman, may nga nang ginawa sa imo oy, dili ka dira dili ka iputang sa dili ka iputang at kayo ito sa layo na bukid, mag-mission ka dito Diba? Tayo nga na ang uingon sa Ginoo sa tuwa. Unsa ba ang musulod sa tuwa? Diba? Wala pangutana sa kung kinabuhi. Example nga na. Kang Abraham, okay yung kinabuhi. Diba? Pero usahin magod sa atong kinabuhi. Abi na ito, mauna ni siya. Diba? Pero ang Ginoo, timanan na ito, napa siya mga maayong plano, alam ka na ito. Kaya ingon diri basta diba, ang complaint, mauna siya ang block sa blessing. Diba? Para hawa ni mga complaint para dili ma-block sa complaint kinahanglan ang kinabuhi nato i-stop nato ang complaining di ba i-stop nato ang complaint sa tong kinabuhi di ba sa kinabuhi ni Abraham kung gitawag siya pwede siya na mo kompleto Lord gusto mong Lord ba okay naman pwede man kumusimba dili lang di kumusimba sa mga nasod di ba pwede man siya mo-complain nato dili kasimbahon di Ginoo pero ang gibuhat ni Abraham para dili niya ma-block ang blessing i-stop niya ang complaint, di ba? Pwede na siyang complain ato, pero i-stop niya ang complaint pagkahuman, para ma-stop yun ang complaint, para di na ka mag-focus sa pag-complain mga igsoon, kinahanglan natin kayo i-start na pag-up. Unsa man ni siya. Natin upat ka point diri nga atong start. Una, stop complaining, start trusting. Diba? Mga na unang ibutan ko sa itong kinabuhi. Stop ka nga mag-complain, start ka na musalig sa Ginoo. Diba? Si Abraham, yung gibuhat, kung atong basahon niya, makita nato siya kinabuhi, isalig siya sa Ginoo. Diba? Para ma-stop niya mga complaints sa mga kinabuhi mga igsoon, pag muingon ang Ginoo sa imuha na maning buhata, imong buhatan musalig sa Ginoo. Diba?
Wala man nakabalo kung unsay mahitabo sa tuon niya, di ba? Wala nakabalo kung unsay mahitabo sa tuugma, di ba? Wala nakabalo kung mabuhi pa kasunod adlaw, di ba? Pero ang kabalaan nato nga buhaton mosalig sa Ginoo, di ba? Kaya stop complaining, sa imong buhaton una, start trusting kay nga naman. Pag ibutang ka sa Ginoo dira nga part, di ba? Imbis ang plano nimo nindot lang kayo la gusto ko na mahimong pinakahawd na attorney sa tibuok kalibutan o pinakahawd na doktor. Gusto ko mahimong doktor nga pinakahawd jud kana makabuo kog tambal nga pag moinom nato kay di na mamatay. Diba? Nga mong goal na. Pero ang goal sa Ginoo sa imo halahi, diba? Ang tingala ko kalit na diri ka ibutang sa Ginoo. Diba? Pag ingana ganyang imo sa pag ingana ganyang mahitabo sa imong ginabuhi, mga igsoon, hinumdumi nga stop complaining, start trusting kay nga naman. Pag ibutang ka sa Ginoo na nga butang, meaning nga na ang Ginoo ang bahala sa imo. Di ba? Example katong nag-lockdown, di ba? Tingal ka lockdown ra mo kalit, di ba? Pag lockdown, maglisod tag trabaho, di ba? Wala tayong asa man ta. Kasi magpait na ni, nagpait na kita wa pay lockdown, samot na mag-lockdown, di ba? So, pero tingala ta na nadyapoy na kanang wala tagi pasagdan sa Ginoo, di ba? Kaya ano man imong gibuhat imbis na mag-complain ka sa Ginoo, isalig ka sa iya, ha. Di ba? Pag ibutang ka sa Ginoo ana nga butang mga igsoon, musalig lang ka sa iya Ginoo, siya nang bahala sa imo. Kaya naman ang Ginoo nagalihok in a different way, di ba? Lahi-lahi na mga paagi. Nato isa ka example ba na yung kinabuhi jud mga example sa yung kinabuhi kay puro siya sa pagsalig sa Ginoo. So, habang nagalakaw siya nga, habang nagabakta siya, wala siya pangkaon, good. Paano siya, salig lang ko sa Ginoo. Nagalakaw siya. Sige, nagsalig sa Ginoo, na habang nagalakaw siya, nakita siya kuan, 500 sa unahan. 500, amo, na nagitubag sa Ginoo, thank you Lord. Kulit niya 500. So, na siya nagamit sa isa kaadlaw. Pagkaugma, kurot naman ko doon 500. Pagkaugma, magsalig, hapon ko sa Ginoo. Habang nagalakaw siya, nagasalig siya sa Ginoo, yung kinabuhat, nagatuko na siya, magsalig ko sa Ginoo. Kaya nga abi niya, makalang gap, makikita na po siya 500 sa unahan. Diba? Abi magulat ang kinabuhi, abi magulat ang Ginoo, kay mabuhat siya sa isa lang kapaagi. Diba? Kung sa una, diba? Sa una, ang Ginoo makikistorya sa tao, pinagi sa mga propeta. Diba? Pero karon sa naman, lain na, diba? Bible na. Nanay Bible sa to. Ay nga na po, lahi na po ang pagi sa Ginoo. So yung iba, nagsalig ko sa Ginoo. Sige siya, tuko. O mo siya, maging anti-bandrin. Sige na, salig yung tuko sa Ginoo. Sige siya, tuko. Pag abot sa ulan, agyung iyang barkada sa una. Tapos nindot nagkuhan ba? Kanang okay na kayo yung barkada. So, pagkita niyo, uy, asa mo ka? Dito lagi ko, nangita ko kanang pangkaon ako. So, ano siya, tara, dahil na kayo 500 rin kasi makaiko na ni sa mong isa kaadlaw ni mo. Alipay siya. Ay, salamat. Ang salig ko dito sa Ginoo. Sunod adlaw, di ba? Yang gibuhat na, salig ko sa Ginoo, pero yung mata, salig ko sa Ginoo. Salig ko sa Ginoo. Ano na yung mata? Di ba? Tuwa na. Kaya nga naman, abig ko nato, isa lang kapaagi ang sa Ginoo. Di ba? Nailahi-lahi na paagi ang Ginoo mo. Mutabang sa tao. Di ba? Ang kinahanglan ng buhaton ng nato, para dili na to ma-block ang blessing pinagi sa complaint. Stop complaining, start trusting. Ikaduha mga igsoon, pag musalig na ka sa Ginoo, ikaduha ni mong buhaton kinahanglan, kining next. Stop complaining, start obeying. Sa kinabuhi ni Abraham mga igsoon, dito sa verse 1 ito nabasa ganina, yung dito na si Abraham gitawag sa Ginoo. Diba? Okay na yung kinabuhi, pero gitawag sa Ginoo, ipahawa siya dito Pagkahuman, dili na ta sa next. So, dito sa 4 of 5. Ingon diri sa verse 4 of 5, after ni Abraham isalig sa Ginoo, siya gibuhat diri nag-start na po siyang ubi. Mabasa na to diri Sa nagpanuhigon og 75 si Abraham ni Biya siya sa Haran sumala sa Gisugo kaniya sa Ginoo ug mikuyog silot kaniya. Idalan na si Sarai ug ang iyang asawa ug ang iyang pagmamangkot nga silot ingon man ang tanan nila katigayunan ug mga ulipon, di ba? Arangan jud si Abraham na siya ulipon, di ba? So, na siya mga katigayunan nga ilang napanag-iya dito sa Haran ug migikan sila paingon sa yuta sa Kanaan.
Diba? Unsa man ang kinabuhi ni Abraham diri unsa man, di ba? Nag-obey siya, di ba? After ka na mo salig sa Ginoo mga igsoon, sunod nimong buhaton mo obey ka sa iya. Di ba? Obey nimo ang iyang mga sugo sa imo. Kapra kang Abraham, iyang gi-obey ang Ginoo. Pwede man siya kamay nga na Lord, 75 naman ang edad Lord, ganun palakon bang kunimo. Katong time wala pa yung plano. Di ba? Katong time wala pa bus nga mo sakay ka. Wala pa siguro yung kamot na napay sakyan na tumatay, wala pa siguro, di ba? So, pero sa gibuhat niya, ituman niya ang sugo sa Ginoo sa iya di ba? Nag-stop siya complain, tungod kinisalit mo siya sa Ginoo, obey na pud ko sa imo Lord. Napay sa ka-istorya ng mga igsoon katong isa ka Bible scholar na pud ni siya. Lahi na pud ni na istorya Bible scholar. Nagka-Bible school siya. So, iyang Bible school, mahuman, magsugod, gikan sa buntag alas 8, mahuman siya mga 6:30. So, makaabot siya sa sakyanan, sa sakayanan, para panguli sa ilang balay, mga alas 7 na. Nga na ang oras ka kay puno-puno na dibag mga tao. Tapos, ang ilahang area, kay ang jeep, tagsara jud ang jeep, tapos daghan ang mga pasahero god. So, pag maabot ng jeep, nanay mo nga jeep, alumbaan na nagdagan ng mga tao, sakay na sila. Eh nga naman, tagsara mga sakyanan dito napadulong sa ilang lugar. So siya, Bible scholar, ulit out check mga 6:30, bakta siya padulong sa kuan, sa kayanan. Mga abot na siya alas 7. So 30 minutes siyang bakta, so layo-layo ang sakayanan niya. So pag abot sa sakayanan, na nakaputang dito ang kining kanang waiting area. Muna siyang waiting area. So dira siya naggulat. Tapos iyang mga kauban, ay ang uban dito ng mga tao, kay dito na magulat, diri ang waiting, kay dito magikan ang sakyanan, dito na magulat sa unahan. Ano siya na? Sa unang Lord, na naman siya dito So, remember niya nga, mag-obey lang ko sa Ginoo. Start lang mag-obey. Pero tikasan, kaya sila dito, sila manukas, sila, hindi makauna ba? Ayun sakyanan, mag-aagi sakyanan. Ma-action pa lang siya kuan, ma-action pa lang siya lingi, puno ng sakyanan, sakay na tanan. Grabe, usawa may tapos dagat pagyapon. Puno na sakyanan, dagat pagyapon nagpaabot. Ay, sakyanan na siya. Ano siya, Lord, tikasan, makaya na siya, Lord, ay. Pero sige lang, Lord, obey lang ko sa imo. Pero sa apa siya ganyan siya, kung obey ko sa imo, iyang PL, hinahinay, nag-anak. Obey lang ko sa imo, Lord. Nagpas yung everything yan. Sundaw lang siya dito, Anang Ginoo siya, ayaw dira, balik dito sa waiting area. Ibalik siya sa waiting area. Sa mga Lord, ay grabe, tikasan mga sa Lord, dito naman sila manukad. Balik lang nagidira ibabalik siya. So, ni-obey siya sa Ginoo. Kabalo mo, wala sila kabantay nga narito ay nanihapon daan na driver, tapos ni-igo ra ni Liko dito Dito dyan ni Hunong sa waiting area. Diba? Dito dyan ni Hunong siya katutang. So sila, lumbaan na pagdagan tre siya, wala nga na siya sa pansit. Sakay na sa pansit. Dali lang po. Diba? So, ano siya? Ay, salamat kay Lord, maka-transit, relax tayo ko dili kay kuot, kay sa likod, kuot mo kayo. Pag sinapakay ng uban, Allah. Diba? So, ingana lang, diba? Stop complaining, start obeying. Diba? Nga naman, ingan ang Ginoo gani, basta mo obey ka sa Ginoo, ang sa'yo sunod sa obedience, blessings. Diba? Basta obedience ang imong ginapakita sa Ginoo, blessing ang kasunod niya nga. Kaya stop complaining, start obeying. Di ba? Ni-obey si, sa dihang gitawag si Abraham, 75 yung edad ato nga time, di ba? Pagkahuman, nisunod siya sa sugo sa Ginoo. So, hinumduman atong edad niya, 75. So, 75 yung edad. Dili na to sa ikatulo. Di ba? Stop complaining, start trusting. Stop complaining, start obeying. Ikatulo, stop complaining, start waiting. Di ba? Wala na kapasabot ng waiting ay mag-wait ra dito sa sige. Ang magpaabot na ako, ako tabangan sa Ginoo, di na ako muliho, kaya mag-wait naman ko sa iya Ilay nga na pagpasabot. Meaning nga habang nag-aliw ka, nag-aalagad ka sa Ginoo, kinahanglan napot kay waiting na kinaiya ka, nakabalukod ka muhulat sa Ginoo, baka nang kung saan iyang ihatag sa imo di ba? Kabalo ka muhulat. Kaya naman, si Abraham, nga na po iyang kinabuhi. Di ba? Ilang ilat ito nito man sa Ginoo? 75. Diba, 75 years old. Dito, padayon ta. Pag-abot sa Genesis chapter 15, verse 1 to 5, ato siya ning basahon. Ingon dire, human ni ini, nakakita si Abraham og pananawon,
o nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya, ayaw kahadlok Abram, ako ang imong panalipod, hatagan ko ikaw dako kaayong ganti. Apan si Abram miingon, Ginoong Dios, wala ako'y anak, busa unsaon ko man kanang ganti. Ang bugtong kong manununod mao si Eliezer nga taga Damasco. Kay wala mo man ako hatagig anak, ang makapanunod sa akong kaptangan mao ang usa sa akong mga tulipon. Diba? Wala pa siya anak ani nga tay. Diba? Pagkahuman next po sa porog sa kay. Ingon diya, unya na dungog niya ang Ginoo. Ingon si Abram, Lord, wala mo koy anak, unsa man ako ning ganti, kinsa man sa ko tigulang nako, 75 years old nako. Diba? Kinsa may makasunod sa ganti nako nga gihatag nimo sa kuha. Ang tubag sa Ginoo mo ni, unya nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya pag-usap. Ining uli ko na dili maoy makapanunod sa imong kabtangan kundi ang imo gayong anak. O gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas ug giingnan. Tan-awa ang langit ug ipha ang mga bituon kun makaihat ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni anak. Ba pila ang edad? 75. Isaaran siya nga makaanak ka. Nakita na ba doon ng anak dari 75 years? Ay anak na 75. Ay 75 na katapos na siya anak. May nasinaano ba na anak ko na kinabuhi ni Abraham. 75 years old, wala pa siya anak. Isaaran pa sa Ginoo. Diba? Kana pa lang atay, diba? Kana pa lang atay, pwede na siya mag-complain sa Ginoo. Pero siya ibuhat ning okay lang siya sa Ginoo, diba? Makita na siya kinabuhi. Pag-abot sa Genesis chapter 21 verse 1 to 5, ingon diri ipanalanginan sa Ginoo si Sarah. Si Sarah mo ni siya ang asawa ni Abraham. Si Sarah sumala sa iyang gisaad o nagsabak siya o nanganak og batang lalaki sa dihang tigulang na si Abraham. Natawo ang bata sa adlaw nga gisaad sa Dios. Ginganlan ni Abraham ang iyang anak og Isaac. Nakabaton silang anak, si Isaac ang ilahang anak. Apan, pag-abot sa verse 4 ug 5, ingon diri sa 8 na kaadlaw ang bata, gituli siya ni Abraham, sumala sa gisugod kaniya sa Dios. Usa ka gatos ka tuig ang edad ni Abraham sa pagkatawo ni Isaac. Pila ang edad? 100. O, di ba? Pagsaad siya sa Ginoo pilang edad? 75. Mutungtong pa lang 76, isa ka lang katuig, pwede na siya mo-complain. Grabe, isa katuig, gamutin mo sa ako. Kuman. Diba? Kasi nag 5 years, diba? Tungtong siya, 80 yung edad, pwede na siya mo-complain. Lord, asa na ba sa atin mo, Lord? Mamatay, siguro ko. Diba? Pero kung siya nakapatulog anak, 100 yung edad. Diba? Kasi kinabuhi ni Abraham. Diba? Yang ibuhat, imbis na mag-complain siya, trust ang iyang ipakita sa Ginoo. Di ba? Nagsugod sa trust sa Ginoo. Nagsugod siya, obey sa sugo sa Ginoo. Ikatulad niyang gibuhat unsa. Naghulat siya. Di ba? Habang nag-obey siya sa Ginoo, bantog yung una ganyan pang obedience, start obeying, start waiting, kaya naman. Habang nag-await ka sa plano sa Ginoo sa imo, kinahanglan mag-obey gihapon ka sa Ginoo. Di ba? So si Abraham, habang nag-obey siya, naghulat siya sa saad sa Ginoo sa iya. 100 years. 100 yung edad na tawag gihapon niyang panalakang gisaad sa Ginoo sa iya. Diba? Kaya imbis na mag-complain pa, start tag-wait sa Ginoo. Diba? Kanya naman, namang yung mga reason nga nung ang Ginoo gusto niya nga maghulat ta. Mone, naitulo ka rason diri Dirion na nato. Unang niya nga rason, kanong dapat maghulat ng tao, o maghulat ta sa saad sa Ginoo, kanya naman, dili siya gusto na ma-harm o madaot ta. Kaya naman, usahay man sa itong kinabuhi, gusto na itong diritso ba? Di ba? Pero wala kang kabalo na dili pa day ang bagay para sa tuwa. Di ba? Example, Lord, gusto ko gusto ko Lord, maka-business nga ka ng kapara sa Gmall, kaysa no mall, nga nang gusto na business, tagay ko Lord. Di ba? Ngayon ka sa Ginoo sana, pero di pa ka kabalo, saon pag-handle sa business, di ba? Di pa ka kabalo, saon pag-dala sa business, di ba? Wala ka kabalo. Bantog dili na ihatag sa Ginoo sa imuha. Di ba? Example pod. Ano man, dili siya gusto na ma-harm ka. Ang harm ng God kanang madaot ka ba? Dili siya gusto na kanang sa tawag gani
kanang mabagsak ang tao. Diba? Ang harm ang good na word kay marag negative na word, mabagsak ang tao. Lain ang harm sa trial. Diba? Kanang trial, di kanang mga pagsulay. Ang pagsulay, gihatag na sa Ginoo sa to kay nga naman, para malikpunta. Diba? Pero ang kining harm ng God, hindi siya gusto nga mabagsak ng tao. Bantog kabalot ang gusto niya ang tao maghulat. Diba? Ngan diri ingan ang 2 Timothy chapter 4 verse 18 kung namoy Bible, pwede na nato aplihan. Ingan dira 2 Timothy chapter 4 verse 18a. Ingan dira ana, "Og luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan." Diba? Manang ingon sa Ginoo. "Og luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan." Diba? Anong gusto siya mga magulat sa kanya naman gusto niya, kaya dili siya gusto na mabagsak ka. Diba? Kasi pag abot pa lang nimo, paghatag sa Ginoo sa imo wala lang gyapon, di ba? Tapos gusto ka Lord, gusto ko kanang sakyanan, gusto ko kanang Maserati na sakyanan, or kanang gusto ko Lamborghini na sakyanan. Sa man paghatag sa Ginoo sa imo, di ka kabalo mo drive. Diba? Wala kay lisensya. Pag bangga pa lang ka, di ba? Pero kasi magkuha ko lisensya. Kasi ngayon mo ba, magkuha ko lisensya daan, magdoon kong drive sa Tagalog, Lamborghini sa Ginoo. Kaya ayaw, example to siya. Diba? But gusto sa Ginoo na mag-wait ta sa iya kaya naman, dili siya gusto na ma-harm tayo. Kaduha, gusto niya na maging prepared tao, dapat ang Kristohanon na ay patient sa kinabuhi. Diba? Nasa pasensya ba ang Kristohanon? Tingnan ganun sa uban na patience is a virtue. O sa Bisaya pa, importante. Diba? Importante ang pasensya. Pero, sa kinabuhi sa Kristohanon, ang patience is, dili siya virtue. Patience is an attitude. Diba? Kinahanglan ang pasensya, ang attitude na nasa isang Kristohanon. Diba? Banto gusto sa Ginoo na mag-wait ang isa ka Kristohanon. Ikatulo, siyempre, gusto niya mag-wait ang tao kay anuman. Namang ko'y ginatawag ko God's timing. Diba? Pag ihatag na sa Ginoo sa imo pag ihatag na sa Ginoo sa imo, dira na. Muna ng God's timing. Meaning ang God's timing, perfect timing sa Ginoo. Diba? Dili man ta perfect, pero ang timing sa Ginoo, pag hulaton din mo timing sa Ginoo, mo to siyang perfect, diba? Kasi mga ka, Lord, gusto ko aron dayon. Pag ihatag sa Ginoo sa imo, wala, bagsak ng lagi apot, kaya hindi makaya kabalo. Diba? Pero kung wala na din mo timing sa Ginoo, diba, ma-appreciate din mo, makita niyo mga timing sa Ginoo, ay salamat mo, ano dyan dapat ni. Diba? So, mana ay katulo. Stop complaining, start waiting. Ikaw pa kung pinakalasan mga isoon mo ni siya, stop complaining, start appreciating. Sabi ng appreciate. Appreciate ka nang i-appreciate yung mga butak, di ba? Nga nasa yung buha karon. Natoy, hindi ka magtapos ng mga iso. Natoy, isa ka time na kanang si tawag yan ang sa motor, God. Ang sa motor, tawag yan kanang, di ba, pag nanakay motor, example, maplatan ka, di ba? O maplatan pa ka, o sa kini dato'y time ang kadina, taya na kayong kadina sa motor God. Taya na yung kadina. Diba? Tapos ang gibuhat, siyempre kung taya na naman ang palisdan. Taya na mag siya, palisdan ng kadina. So, katong nga time, pwede ko nung sabi niya, dagdag yung problema ng motora ni. Paayo, matadwa na yung kadina. Diba? Pero kung ilahin din mo na bakit, nga nung nakapaayo ng kadina, kaya nakakay motor. Diba? Nga nung makabayad mga kurente. Diba? Pag magunang-unang tagbayad ng kurente, grabe po, pero nang sa kurente sa balay, pero anong makabalik niya mga kurente? Makabayad mga kurente. Kaya naman, nakay kurente. Ang uban, walay kurente. Diba? Ang uban, magyaw-yaw, manghugas ng plato. Taghaan na, hugas nun, Diba? Pero pag salahin na ba niya na nakahugas ng plato, tinaman mo yung plato. Ang uban, walay plato, diritso na pamot. Diba? Mana yung mga appreciate sa Ginoo? Grabe ang sama ng Ginoo, hugawa sa balay na mo, Diba? Sige lang, taglipyo, kadaan doon naman na si Glipyo, ay hugaw ka yung balay. Imbis na ka na yung matanawan, start nag-appreciate. Ano na makalipiyo na balay?
kinamang kay balay. Ang uban malimpyo og balay pero dili ilang balay ikaw nang limpyo kag balay nga naman naman kay mapuy-an. Diba? Mo na yung buhaton sa imong kinabuhi. Imbis na sige complain sa Ginoo, appreciate ko nimo. Tanawan nimo ba nga? Sige na lang man bulan. Diba? Anong sige na magbulan? Kinaman may bulan. Diba? Pero ang uban ngay tuldok, di ba? Itong period na sudan, kanang asin, ito. Kaon na yan. Ang uban nga ni kita sa atong sa salida ba? Na sila'y bulan, pero ibitay nila, simputon ba? Tapos kapon. Di ba? Ano ba nang start appreciating? Imbis na mag-complain ka, tungod kay ang Ginoo, nag-bless sa imong Ginoo, ginapanalangin ka sa Ginoo, appreciate ka. Di ba? Isa man yung among sitagan yung sa man yung bangko, oy, karaan na mo kayo. Ganun na may karaan na bangko, may nakay bangko. Diba, appreciate na nimo, nakiragan yung bangko sa Ginoo. Uban, maglingkod, at imbis maglingkod, magyak ka, diba, kwanto pera magsige kag ka, diba, kay kanang murag mo binhod, diba? So, yung anak, appreciate to nimo nasa yatay sa Ginoo sa imo. Imbis mag-complain ka, start appreciating. Diba? Mana lang upat, para may share nimo ang blessing sa uban, kinahanglan unang kita nimo ang blessing, madawat nimo ang blessing, ma-impress nimo ang blessing. Ang saan para madawat, makita o ma-impress nimo ang blessing, imbis na mag-complain ka, start trusting, di ba? Imbis na mag-complain ka, start obeying. Imbis na mag-complain ka, start kag-wait sa Ginoo. Ikaupat, pinakalasan, imbis na mag-complain ka, start kag-appreciate sa Ginoo. Kaya nga naman, dira nimo makitaan ang blessing. Dira nimo dira nimo dawat ang blessing o dira po nimo ma-embrace ang blessing. Dira nimo ma-feel ang blessing sa Ginoo. Kaya nga naman, timan ana to, i-bless ka sa Ginoo para mahimo kang blessing sa uban. Bayan pa dira blessed ay bayan pa gani diri sa kuan. Pinakalasan na verse 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. O pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Ini ang kabubuton sa Dios. Sa kabubuton sa Dios, mahimo kang mapasalamaton. Mao na ang kinaiya nga appreciating, magpapasalamaton. Di ba? So, ngayon naman, di ba na nato, ngayon sa pinakalasan, blessed to bless others. Diba? I-bless ka sa Ginoo para himo kang blessing sa uban. So, katulang mga igsoon, daghang salamat sa pulong sa Dios. Walang puta. Dalay ko na mga Dios, may gumawon sa tanan. Lord, daghang salamat sa imong mga pulong, Lord, na mo nadungog ka ng adlaw. Salamat, Lord, na kini nakahatag ka namo Ginoo Dios o nagadasig ka namo, nagatudlo ka namo, Lord, nagabadlong ka namo. Aron kami, Lord, makapabilid sa imong kabubuton, Ginoo. Lord, salamat kay Ginoong Dios nga sulti nimo sa mga Lord na kami ang blessing, Lord, nga mahimo dapat kuming blessing sa uban, Ginoo. Lord, salamat, Lord, nga itudloan nimo, Lord, nga imbis i-block na mo ang blessing pinagi sa mga complaint. Ang among buhaton, Lord, musalig ka nimo, mo-obey ka nimo, magulat sa imong mga plano, Lord, o pinakalasan ng Ginoong Dios, mag-appreciate sa imong Ginoo. Lord, daghang salamat kay Ginoong Dios sa tanan. O kanunay ka, Lord, na magapanalangin kanamong tanan, o kanimo namo ginasalig ang tanan, Ginoo. Sa pangalan ng Ginoong Hesus, Amen. Amen. So, karon mga igsoon, mupaday ta sa unahan, mato kita sa paghinumdom sa gibuhat ni Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Mato kita sa Lord's Supper. Bago ni ana, maawit sa tagi sa kaawit, atong awit itong wala kang katulad.
buntag. May buntag sa tanan. Nato i-share karong kurasa sa kabuntagon ang Lord Supper. Mabasa dina sa unang Korinto chapter 11 verse 23 hantod sa 32. Sa 23, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibuntian mikuha sa pan. Verse 24. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug ingon. Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Verse 25. Human sa panihapon ikuha niya ang kupa ug mingon. Mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Verse 26. Kaysa matag kao ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Verse 27. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo uminom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Verse 28. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusay sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. Verse 29. Kay kung dili niya iluon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo inigkaon niya sa pan ug inig-inom gikan sa kupa siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Verse 30. Mainungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton o nagmaluyaon o daghan ang nangamatay. Verse 31. Kapan kung susihon una nato ang atong kaugalingon dili kita silutan sa Dios. Verse 32. Kapan kung silutan kita sa Ginoo kini may pagpantun lamang kanato aron dili kita mahiapil inigsilot niya sa kalibutan. Salamat. Kaya ito ang pasalamatan ng tinapay na matod pa sa gibasa ni Kuya nga mao ang simbolo sa lawas ni Jesus. So iyong nato ang mga matawag ato ang pasalamatan ng tinapay. Dalaygon ug mahigugmaon ng mga Dios. Lord, kami pasalamat na usab Lord sa imong kaayo sa imong mga kinabuhi Ginoong Dios. Lord, salamat sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Labi na Ginoong Dios sa tinapay nga nasa mga tubangan karon nga among pag-ambitan nga mao kini ang nagasimbolo sa lawas ni Jesus Ginoong Dios nga maoy nagantos ug maoy namatay dito sa krus sa Kalbaryo. Lord, salamat kayo sa kaluwasan sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong gihatag kanamo. Kining tanan Lord among ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Pasalamatan ng saro. Kalay ko ng amon nga Dios na may umang tanan. Lord, nagapasalamat kami kanimo Ginang Dios sa imuhang dakong gugma kanamo. Dayon pa sa imong mga pulong Lord na imo kaming gigugma Ginang Dios ug tungod ni anak ipadala nimo Lord ang imong bugtong na anak nga mao si Jesus Ginoo. Lord, salamat kay Ginang Dios na pinagi sa imong bugtong na anak na si Jesus Ginoo. Lord, kami napasaylo. Kami Ginang Dios, hugasan Lord ang mga sala Ginoo. Salamat po Lord, bisan pa man ining saro Lord, ang pag-aambitan Ginang Dios nga nagapahinumdum ka namo Lord na ang dugo nga nagasimbolo sa ang saro Lord nga nagasimbolo sa dugo ni Jesus nga may nagugas sa mga sala, may niagas Ginoo. Lord, salamat kay Ginang Dios nga di sa mo pag-take ni Lord, hinumduman namo Lord na imo na kaming gipasaylo Ginoo. Sa pangalan ni Ginoong Jesus, Amen. Amen. Magkaroon mga igsoon, mato kita sa atong mga announcement. So, makita diri sa tubangan ang atong mga announcement. Monday, Wednesday, o Friday, natay ginatawag og morning prayer.
So magsugod 5:30 sa buntag, welcome ang matagusan na mo attend. Importante mo ato sa itong mga pag-atuan. Imbitado ang tanan nga magtambong sa itong morning prayer, 5:30 sa buntag. Sunod, prayer meeting every Miyerkules. So magsugod 4:30 sa hapon, dari alang gihapon sa Santuari. So welcome gyapon ang matagusan ang mo-attend sa tuwa prayer meeting. Namin gusto ipag-ampo, welcome mo nga matambong sa tuwang prayer meeting. O Sunday service, every Sunday na to, atong regular na panimbahon, magsugod alas 10 sa buntag. So, welcome ang matagusan na matambong sa tuwang Sunday service. So, sa itong pagtambong po, so, di naman nato makalimutan na wear your mask, so, ang uban, mag-face shield, o social distancing. So, ano lang siguro, matulog sa itong special na announcement. So, itong special na announcement, dapat tayo special na announcement. So gani. Sa tong offering, so kung naman mga ihalad na offering sa tong Ginoo natay offering box dito ha, sa kilid kanang color orange nasa may agtanang tapit. So pwede niyo dira itagak ang inyong mga offering kung naman gusto na ihalad sa tong Ginoo. O napa ba? Announcement, special na announcement. So, wala na no? So, ang announcement kay ang MSCQ extended until July 15. So, mga nagyapon na itong kuan. So, ma-expect yun nato na gamay-gamay lang ihapon ta na makasimba kay tungod ang uban dili sila makasimba tungod sa mga rules nga nakakaroon. So, napa ba? So, wala na siguro no? So, kagahapon day kay naay last na funeral service diri kagahapon kay Kuya Carlos. So kagahapon na sa hapon nalabong na si Kuya Carlos. So ang uban ni tampong kagahapon ni ato diri para sa final na ginapon niya. So pangitaon ni si Kuya Carlos nalabong na si Kuya Carlos. So sa mga wala pa nakabalo diay, so sa mga wala pa nakabalo. So atong ipag-pray sa Team Marites sa pero sa atong mga pag-ampo, pagbisan pa man atong mga panginahanglan sa adlaw-adlaw. O kung sa panata mga atong ipag-pray, ato siyang ipag-pray sa atong closing prayer. So, tara sa atong closing prayer mga igsoon, napabay kadugo na ito na announcement. Wala na no? So, ginayang matagusan na malindog ta. O, ito po na ito itong ulo, ito yung na ito itong mata, matapos sa atong closing prayer. Ginong Diyos, may gugmahon sa tanan. Lord, magpasalamaton kami Ginoo sa imong pagkamaayo kanamo. Nagpasalamat kami Ginoo Dios sa fellowship Lord nga niya karon. Diin Ginoo Dios padayon ka Lord na nagabuhat sa among kinabuhi. Ug kami Lord nagapasalamat pud diha kanimo Ginoo. Lord, salamat bisan pa man sa mga halawiton Ginoo Dios na makadaig kami kanimo. Salamat sa imong pulong nga nagatudlo kanamo. Salamat Ginoo Dios bisan pa man sa matagusan nga niya karon Ginoo. Lord, amo pong ginaduol kanimo Ginoo Dios sa mga kaigsuonan nga ana sa mga sa balatian, ikaw Lord ang mag-aayo kanila, magbisan pa man Ginong Diyos sa mga kaigsuunan para sa Team Marites Ginong Diyos, ikaw Lord ang padayon sa mag-hatag kaniyag kalikon Ginong Diyos, pusok siyang kinabuhi Ginong Diyos, labi na karon na wala na si Kuya Carlos Ginoo. Lord, i-bless ang matagusa Ginong Diyos, bisan pa man ang matagusa ka naman, ikaw Lord ang mag-provide sa mga panginahanglan, physical man kini Lord o spiritual na panginahanglan Ginoo. Lord, bigang salamat sa tanan. O Ginong Diyos, imuha Lord, among kinabuhi, Ginong Diyos, na makapahimuon kanimo sa kanunay, sa buhat, sa sulti, o bisan unsa man among himuon, Ginoo. I-bless ang matagusa sa Lord, kanimo namo binasalig ng tanan, o binapasalamatan, sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Sa atong tapos mga igso, sa atong closing song, atong awiton ang may galak. Puso ay naglalao.
God bless ug maayong